Padala niya na hindi nakarating. Kanina po, natanggap na niya ang mga ito. Ang paliwanag ng Cargo Forwarding Company na antala ang delivery ng bagahe dahil sa dami daw ng mga padala ngayong Kapaskuhan. Nakatutok si Sherry Antoes. Matapos itong lumabas sa 24 oras kagabi, nakatanggap ng tawag si Joanne Polancos mula sa Stargate International Enterprises. Agad na raw ide-deliver ang kanya mga atrasadong padala. 9:30 kaninang umaga, natanggap na nga ni Polancos ang mga gamit ng kanyang pinadala. Mahigit 3 buwan na ang nakakaraan mula sa Dubai. Atrasado na mahigit 1 buwan pero umabot para sa Pasko ang kanya mga regalo. Andito yung aking microwave. Nakatanggap na rin ng text message mula sa Stargate si Polancos na matatanggap na rin niya pagdating ng Enero ang sumunod niyang pinadalang gamit at pasalubong. O nag-text sila sa akin ngayon, sa wakas, nag-inform sila na in-update kami. Darating daw siya, sorry daw sa delay, darating daw siya ng mga January 5 to 8. At least man lang sana kung may nakakausap, kung may sumasagot sa mga nagpadala na tumatawag sa kanila, wala sana nag-aalala. Reklamo ni Polancos, hirap siya mag-follow up dati sa Stargate. Nang puntahan ng GMA News sa Las Piñas ang address ng Stargate na nakalagay sa resibo ni Polancos, sinabi ng gwardiya na lumipat na ito na opisina saka nagbigay ng numero. Pero nang amin nitong tawagan, walang sumasagot. Isa pang OFW galing Dubai ang nagreklamo laban sa Stargate. Si Edwin Agustin na hanggang ngayon ay hinihintay pa rin ang pinadalang electronic gadgets at pasalubong noong Oktubre. Kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung nasa yung cargo ko. Nakaka-depress kasi pinagpaguran namin yun ng 1 taon para ipunin yun at ipadala ngayong December and then wala palang mangyayari. Kanina nakatanggap ng tawag ang GMA News mula kay Freddy Kumar, ang nagpakilalang may-ari ng Stargate. Galit ito sa lumabas sa balita tungkol sa di raw nila magandang serbisyo. Atrasado nga raw ang delivery ng gamit ni Polancos pero ito ay dahil sa napasama ito sa madaming padala ngayong Pasko. Nag-aabiso rin daw sila sa kanilang mga kliyente kung mahuhuli ang dating ng mga padala. Due to the peak season, we had some containers leaving late from the UAE, getting stuck in the ports in Asia. Finally, they did arrive. Ms. Joanne's cargo, as I said, is already there in the warehouse. We have contacted her. She was traveling, I think, to Baguio at the time. Sinabi rin ni Kumar na nagbago nga sila ng numero at iba na rin daw ang pangalan ng kumpanya. Stargate Logistics na raw ito ngayon. Itinanggi rin ni Kumar na wala silang license to operate. Kompleto raw sila sa mga permit bilang isang forwarding company. Our license in Las Piñas was under the name of the company Stargate Enterprises. We closed that office, I think, in February. Subsequently, we have a new organization by the name of Stargate Logistics, which is under the SEC. So our licenses are valid. Nang i-check ng GMA News sa Civil Aeronautics Board, ang siya nagre-rehistro sa mga air freight forwarder, wala sa listahan nilang rehistrado o may lisensya ang Stargate Logistics. Ayon sa Philippine Shippers Bureau, ang siyang namamahala sa pag-accredit ng mga sea freight forwarder sa bansa. Walang lisensya ang Stargate. Muli namin tinangkan tawagan ng numero ng Stargate sa Cavite kaninang umaga, pero wala pa ring sumasagot dito. Sherian Torres sa Katutok, 24 Oras. The wedding. Nagkaroon ng mini concert sa beach reception ni Regine Velasquez at Ogie Alcacid kahapon. Bukod sa kanilang celebrity friends, kumanta rin doon ang daddy ni Regine na si Mang Jerry. Ang chika hatid ni Nelson Canlas, exclusive. Ogie and Regine, I now pronounce you husband and wife. Yeah! Umalingaw-ngaw ang palakpakan ng matapos ang kasal ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez kahapon sa Nasugbu, Batangas. Walang kapaguran ng dalawa kahit tila hindi matapos-tapos ang picture taking. Bago umalis ang bride sa venue, ipinakita pa niya sa GMA News ang suot niyang biker boots sa ilalim ng kanyang red designer gown. Matapos ang kasalan sa bundok, reception sa tabing dagat naman ang sumunod. Nagkaroon ng mini-concert para aliwin ang mga panauhin ng bagong kasal. Inawitan sila at binati ng mga malalapit na kaibigan sa showbiz. Marriage is not easy, but it's something that is so worth it when you are with the right person. And I truly believe that the two of you were destined by God to be together. So congratulations. God bless you both. We love you. And I think the entire Philippines, regardless of station affiliation, we love you guys.
Isa sa naging highlight ng magsayaw sina Regine at si Mang Jerry. Minsanan lang daw makita na umaawit ang daddy ni Regine. Nagtapos ang selebrasyon sa isang magarbong fireworks display sa gitna ng dagat. Alam nyo ba, itong Kapaskuhan na to, ang weather daw paulan-ulan. Pero ngayong araw na ito, ni isang patak. Ang pumatak yung luha namin at yung pawis namin. Anong pakiramdam ng isang Mrs. Ogie Alcacid? Masarap kasi alam mo yung pag natutupad yung pangarap mo, parang ito iba yung feeling so masarap. Mas marami pang detalye ang mapapanood sa A Do It To Forever, linggo ng gabi pagkatapos ng Caps Amazing Stories. Para kina Ogie at Regine, hindi daw ito ang pagtatapos ng kanilang ligawan, kundi ang simula ng isang panibagong yugto sa kanilang kapanapanabik na love story. Mula dito sa Nasugbu, Batangas, Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Nakipag-bonding si Mary Rivera sa kanyang fans sa isang mall kanina. Naki-showdown pa siya sa pag-shembot. Excited si Maria dahil bukas ay gaganapin na ang Parade of Stars para sa Metro Manila Film Festival. Tiniyak ng aktres na sasakay siya sa karosa ng pelikula niyang Super Inday and the Golden Bibe, suot ang kanyang sexy costume. At sa opening day raw ng pelikula sa Pasko, sasamahan siya ng boyfriend na si Ding Dong Dantes sa panonood sa sinehan. Supportive. Lalo ko nai-inlove sa kanya, di ba? Tsaka natutuwa ako dahil na-appreciate niya ako bilang ako. Tapos nung pinanood niya yung Super Inday, sabi niya sa akin, ganun ka pala, may tinatago ka pa pala. And that's the hottest in showbiz. Tutok lang uli bukas. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 2 araw na lamang, darating na po ang Pasko, garantisado. Sa ngalan ni Mike Enriquez, Pia Guanyo at ang ating birthday boy, si Ivan Mayrina. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.